welcome back to my channel. It's me, Ruby Marijuki. For today's video, ito yung sahod ko sa labeling work. So, second time around ko to sa trabaho. Second time nakatanggap ako ng sahod. So, first time ko makahawak ng cheque. So, first time in my life. So, ito pala yung cheque. So, first time ko syempre wala pa akong ATM. So, sa trabaho kasi, mas madali kasi yung process sweldo kapag ATM. So, baguhan kasi kaya cheque. So, first time ko nagka-cheque. So, syempre, ito yung sahod ko. May trabaho at saka may sahod. Pero, nung natanggap ko yung sahod ko, na-realize ko na, syempre, ito yung pangalawa kong sahod sa pagtrabaho ko. So, pinaghirapan. So, na-realize ko nung hawak ko tong pera, mauubos dito para nung first sahod ko. Diba yung first sahod ko nung housekeeping / messenger is yung 2,500. So, yun yung first sahod ko. Hindi ko in-expect na, syempre, sa pagtungtong ko ng 23 years old, makatry ako makatanggap ng first na pinaghirapan ko sa housekeeping / messenger. So, ngayon naman, sa second time around, sa labeling, so ito yung sahod ko. So, naghintay talaga kami, binigyan kami ng cheque at cash. So, binigyan lang namin yung cheque namin. So, syempre, sa mga hindi nakapanood no vlog ko na may other experiences sa labeling, so ang labeling na ginagawa namin is sa lata. So, nag-erase lang kami. So, masakit din siya sa kamay dito. So, tinitiis ko. Hindi ko na-expect na magti 10 days or 9 days ako. Kasi, no first duty ako, hindi kaya ng katawan ko. Hindi ko na-expect na may night shift. Kasi, kaya hindi ko na-expect na nakaya ko. First time ko kasi sa trabaho na night shift. 4 days na try ko ang night shift. Kaya nga, busy day, hindi ako nakapag-vlog. So, masaya ako kasi nakapag-vlog ako ngayon. Kasi, yung pagbablog ko kasi, ito yung part ng buhay ko na masaya talaga ako sa pagbablog, kaya pinupush ko yung sarili ko na kahit na nag-delete ako ng mga videos noon, pero masaya ako dahil nagbalik ako at saka mas okay na yung at komportable ako sa content na ginagawa ko ngayong nagbalik ako sa pagbablog. So, mga i-videos ko dito sa aking vlog, YouTube channel. So, ito yung sahod ko. Sana all. So, ang ano ko talaga, sahod ko is yung 4,000. 4,000. Dati nung na-vlog ko, 2,500 ngayon. 4,168. Diba? So, dahil totoo talaga, 7K talaga. So, baka kasi hindi nila ibinuo kasi nga yung mga membership fee namin doon nila kakaltasan sa sikan ng sahod namin, kaya siguro hindi 4K plus lang yung ibinigay nila. Ang kulang kasi baka doon na nila ipapato sa mga membership ganyan, sa second sahod na lang. So, meron pang second sahod. So, ayan. So, my first time in my life, in my history, and 23 years old, I'm received my sahod. Nagbaho, syempre, hindi ko in-expect na ganito pala kasaya makahanap ka ng pinaghirapan mong pera. So, syempre, makatanggap ako, sobrang saya ko, nakahawak ko ng cheque, sabi ko, first time in my life. At syempre, hindi ko in-expect na, syempre, level up. Dati nakatanggap ako ng 2,500, ngayon nag-level up ng 4,168. So, hindi ko na kaya yung, syempre, nung first day, so kinaya ko talaga. Tapos, nung night shift pa, diba? Sobrang kulaw, kaya hindi ako nakapag-vlog. Kaya ngayon, I'm back. Siyempre, nakapag-vlog na talaga ako. Kasi nga, rest day ngayon. Friday, special holiday. Kaya wala kaming pasok. Tapos, sahod talaga, hinihintay na namin kagabi. So, December 7 talaga yung sahod namin. So, kagabi kasi hinintay ko talaga. Siyempre, ngayon lang ako napag-shoot ng vlog. Kasi nga,
busy, syempre natulog, syempre naman kailangan mong mag-relax ang katawan mo. Then, syempre yan. So, ano ang pinaglalaanan ko sa pera na ito? Ang pinaglalaanan ko sa pera na ito is yung tinutulungan ko yung parents ko sa pagbabayad ng kuryente namin, tubig, binigyan ko din yung pera yung mama ko, 500 kami ng ate ko, 1K sa paglalaban ng damit ng mama ko kasi lagi kami nasa trabaho, hindi kami nakapaglaba, hindi pwedeng mabasa yung kamay namin kasi nga, syempre, gikan ka sa umaga hanggang gabi na, syempre, hawak mo yung lata, so kailangan talaga na hindi ka magbasa. Kasi magkakaugat ka, ganyan, syempre sa trabaho. So, naglalaban ng mga damit namin. So, binigyan namin ng pera yung mama ko, naka 1K siya. So, ang iba naman pera, paglalaanan namin sa kuryente kasi walang pera yung papa ko, kaya tinutulungan namin siya. Tapos, kung meron din kami ibibili para sa gamit sa bahay namin, sa pamilya ko, so, syempre, nung naisip ko na paano ako makapag-ipon para sa pang-board exam ko, ganyan. Kasi, syempre plano ko mag-board exam sa 2024. Syempre, pinaglalaanan ko tong pera ko para tulungan yung parents ko. Tapos, syempre, alam ko naman na darating yung araw na makapag-ipon pa rin ako ng pera para sa pang-board exam ko. Kaya nga nagtatrabaho ako, nag-ano ko ng experiences kasi ako yung kailangan kong mag-provide para sa pang-board exam ko. Ako, sarili ko, kailangan ko ng experiences para makapag-ipon ako ng pang-board exam. Para hindi ako mag-ano sa parents ko kasi sila na yung nag-aaral ko kaya elementary hanggang nag-graduate ako. Wala silang pera para pang-board exam ko. O kahit makapag-board exam ko, makambag na sila sa allowance. Pero sa pagplano, syempre sa pag-ano ko ng pang-board exam, ako yung kailangan mag-ipon para sa pang-board ko. So, yung iba dito baka, syempre kung may sobra, ipanglalaanan ko siya sa pang-board exam, pang mabayad ng kuryente, ganyan. So, syempre na meron din para sa sarili ko. Syempre, hindi naman laging doon na lang, wala din sa sarili ko, pinaghirapan ko para meron din ako sa sarili ko. So, thank you for watching this vlog. So, nakapag-share ako kung paano ko pinaglalaanan itong pera at ano yung mga trabaho ko, ano naka-experience ko, bakit ako, syempre nag 10 days ako, hindi kaya lalim yung ganun. Syempre, kala mo naman is yung trabaho, pero kapag nasa trabaho ka na sobrang, ay, minsan didilim na yung paningin ko, tumitingin sa lata, ang ganyan. Tapos, kailangan namin syempre, para makapag-provide kami sa bahay. So, ayan, thank you so much for watching this video. Hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell for more videos. Thank you so much for watching. See you sa akin next vlog. Bye!